Magandang gabi sa inyo mga katropa. Magpapalit pala ako ngayon ng sprocket set mga katropa. So bali, isi-share ko sa inyo kung paano ko siya gagawin step by step. At kung ano yung mga kasukat, yung rear sprocket at engine sprocket. At shoutout na rin kay Sir Ron Kenneth Santos. So nakita ko po sa post niya doon na nakapagpalit siya. So, salamat sa iyo, sir. Marami po kayong natulungan sa post na yon. Tulad ko, na hindi ko alam kung ano yung kasukat. So, ngayon ay nalaman ko dahil sa iyo. So, ituturo ko naman sa inyo mga katropa kung paano magpalit at kung gaano kadali lang po yun mga katropa. So, marumi lang talaga siya. Kailangan lang talaga natin ng sipag. So, at mga tools para magawa niyo po yung pagpapalit nyo ng engine at saka rear sprocket. At yung gagamitin yung tools mga tropa kung anong size ay 10mm para matanggal yung engine sprocket natin. So ikutin nyo lang yan ng bahagya mga tropa, matatanggal po yan. At pagpasensya nyo na dyan mga tropa, nalaglag po yung pinaka video ko. Nakatalikod kasi ako kaya hindi ko napansin. Pero nung napansin ko ay binalik ko agad. At ito yung kasukat sa atin mga katropa. So, chinik ko po yan ng maigi, pati yung butas ng bolt. So, tama naman po siya, yung ngipin, okay naman po siya. So, may napansin lang po ako dyan sa stock natin at saka yung sa XRM na papalitan natin dahil yung XRM na papalitan natin ay flat lang po siya. Pero yung stock natin, makikita nyo may paukit pa siya na palalim. So, nung kinabit ko naman po sa mga tropa ay good naman po siya. May kunting upgrade lang po ako mga tropa. So bali nandagdag lang ako ng ngipin sa engine sprocket is 15 teeth. Sa stock natin is 14 teeth. So sinubukan ko po yung combination ng 1536. Word ko lang konti mga tropa para mabilis. So, ayan mga tropa, tapos na tayo sa engine sprocket at sa rear sprocket naman tayo. At ito naman ang kasukat ng rear sprocket natin mga katropa. So, ayan mga katropa, yung kasukat ng sprocket natin. So, fast forward muna natin ang mabilis mga katropa para mabilis din tayo matapos at makita nyo na rin agad. At ang kasukat ng bolt natin na socket mga katropa is 13mm. So, yun yung kasukat niya. Tapos, hindi ko na pala binalik dyan yung rear lock washer sprocket dahil nasira na po siya. So, wala po akong pamalit. Pero, sisiguraduhin ko naman yan mga katropa na hindi po yan bibitaw at safe po siya. So, higpitan niya lang po talaga ng maigi kung hindi niyo po lalagyan ng ganon. At ito na mga tropa, naikapitan natin yung bago nating sprocket. So, ayan. Ang pinagkaibaan nito mga tropa ay mas maliit na yung 36 compare doon sa 38. So, ayan. Kakabit na natin. So, dyan mga tropa, nahihirapan ako dyan ipasok yung rear axle natin mga tropa dahil wala tayong taga-tigin sa kabila. So, tsambahan lang talaga. Pero kung mayroon kayong mga tropa dyan na masisilip yun sa kabila, ay mas madali po yan. Pero dyan, nahirapan ako kasi wala akong katulong. So, ikakapitan natin yung ating kadena mga katropa. So, 4 to 8 din po ito mga katropa. Ang haba nito is 20. So, i-share ko na rin sa inyo mga katropa. Baka magkamali din po kayo sa lock. Tulad ko nung una, so ang lock ko ay nakaganyan. Nung pag-ikot ng gulong, tuloy-tuloy, so lumuluwag to. Ayan, bumibitaw. So ang nangyari, natanggal lang ka din ako, muntik na ako madisgrasya. So ang tamang paglagay po ng lock
natin mga katropas ng kadena is ganito. Dapat. Para kahit umiikot man ang gulong ay hindi siya matatanggal. Hindi siya bumibitaw. So nasubukan ko na po yan. Kasi nung una, mali ang paglagay ko na kaganyan. So lagi akong tatanggalan ng kadena. Muntikan na rin. Pero dahil naman doon, may natutunan naman po akong kaalaman. Dapat ganyan siya. Para habang tumatakbo yung motor natin, hindi bumibitaw yung dito. Kasi pag nakaganyan yan, may tendency bibitaw yan. Kasi, kan lang siya. Nakasupport lang kasi ito. Pag once na tanggal yan, mabilis lang kasi tumatanggal. Ayan. So, yun yung paniniwala ko mga tropa. Kung nasa inyo na rin po yun, kung paniniwalaan nyo rin po. So, ang akin lang ay maging safe tayo sa ating daanan. So, yun.